si Brother Michael Joy Lopez, Lubong, Mindanao, 25 years old. Pananampalataya, kung susumahin ko sa isang salita, ang pwede kong masabi ay kasiguraduhan. Para sa akin, sa sarili kong karanasan bilang isang manggagawa ng Diyos sa napakaraming lugar nang napuntahan ko, ang pananampalataya sa akin ang nagbigay ng kasiguraduhan kahit naman sa mga pagkakataon na hindi ka nais-nais, mga sitwasyon na ang nakikita ng mga mata mo ay wala ng solusyon. Yung kondisyon mo o yung problemang nasa harapan mo ngayon. Pero dahil sa meron kang pananampalataya, bagamat meron kang mga nakikitang hadlang o hanggang doon na lang yung nakikita mo, may kasiguraduhan ka na mayroong Diyos na nakatingin at alam ang karanasan mo. Kaya para sa akin, ang pananampalataya talaga ay kasiguraduhan sa mga bagay na hindi ko inaasahan, mga bagay na hindi ko lubos maisip, mga bagay na ang Diyos lamang ang makapag-iisip at siya lang din ang makapagpapakita sa akin. Puno ako ng pagdadalawang isip, puno ako ng takot. Ito na lang gagawin ng isang bagay, bunga ng may nakikita akong mga posibleng resulta na hindi kanais-nais. Hindi ko gagawin yung isang mabuting bagay kasi may nakita akong ibang mga problema na pwedeng lumabas doon sa gagawin ko na iyon. Pero dahil natutunan kong manampalataya, nawala sa akin ang ganong kaisipan na palagi na lang nakatuon sa kung anong pwedeng mangyari na hindi magaganda. Ganon ako noon. Pero dahil nakilala ko ang Diyos at kung paano siya kumilos sa buhay ng tao, lalo na din sa buhay ko, natutunan kong kahit sa pagkakataon na nakikita ko yung mga ganong bagay, natutunan kong manampalataya, yung may kasiguraduhan ako kahit naman sa mga bagay na hindi ko pa nakikita. Binabago. May mga pagkakataon na naibabalik ako sa dati kong pananaw, dati kong pag-iisip, pero dahil ang pananampalataya ay naitanim na sa kaisipan ko, sa puso ko, sa karanasan ko sa buhay bilang isang lingkod ng Panginoon, bagamat hinahatak ako ng kaaway, gumagawa siya ng paraan para maibalik ako sa ganong estado. Ang pananampalataya ang patuloy na nagbabago sa aking pananaw. Kaya kung ipapalagay ko yung sarili ko kung nabago na o binabago, mas gugustuhin kong marinig sa aking sarili na patuloy pa rin na binabago ng pananampalataya. Pwede kang umiyak, pwede kang masaktan, pwede kang malungkot, pwede kang matakot. Kasi parte na yun ng buhay ng tao. Ang pananampalataya kasi is, yun ay pagpili mo. Pagpili mong isang tabi yung mga pakiramdam mo. Pagpili na isang tabi mo yung takot mo, yung sakit na nararamdaman mo. Kasi hinahangad mo yung mas maiging karanasan o mas magandang kondisyon kumpara sa kung anong nararanasan mo sa present na situation. Napakahalaga ng pananampalataya. Ang pananampalataya ang siyang magtitibay ng mga desisyon mo. May mga panahon na natatakot ka at ang pinakabunga nun ay hindi ka na lang kikilos, hindi ka na lang din gagawa. Pero dahil may pananampalataya ka, yung mga takot na sumisira sa desisyon mo, lalong-lalo na sa pagsunod sa Panginoon, matatalo. Mas pagtitibayin ng pananampalataya ang pagtatalaga mo. Ang pananampalataya ay kinakailangang palaging maging parte ng buhay ng tao. Ito'y kapatunayan sa sarili mo na ang lahat ng mga bagay na ginagawa mo sa buhay mo ay hindi ka lang nakadepende sa sarili mo. Meron tayong sariling lakas, meron tayong katalinuhan na mismo ang Diyos ang nagbigay sa atin. Pero kung doon natin ipagkakatiwala ang magiging takbo ng ating buhay, ang pinaka maaring resulta nun, sa panahon na tayo yung magkakamali,
Sa panahon na nagkamali tayo, mahahantong tayo sa depression, mahahantong ang kaisipan natin na nagkamali ka, ang hirap ng ibangon. Pero kung ilalagay mo ang sarili mo sa kaisipan ng pananampalataya, kung ano man ang pwedeng mangyari, maging maganda man o hindi maganda ang resulta, meron at meron ka pa rin pagtitiwala at meron kang kapanatagan sa loob mo na kung hindi man magandang nangyayari, magpapatuloy ka pa rin. Totoo pong nakakatulong ang pananampalataya mo sa pang-araw-araw mong gawain. Kasi ang magiging karanasan mo ngayon ay maaring hindi mo maging karanasan bukas, at ang maging karanasan mo ngayon ay maaring mas hihigit pa sa magiging karanasan mo kinabukasan. Kaya ang pananampalataya ang magtitibay sa iyo kung ano man ang pwede pang maaring dumating. Ito may maging kahirapan o ito may maging kagalakan sa iyo. Malaking bagay talaga ang naitutulong ng pananampalataya sa buhay ng tao. Kasi ito yung magbibigay sa iyo ng kapayapaan, lalong-lalo na sa mga panahon na ikaw ay nahihirapan, sa mga panahon na ikaw ay nagdadalawang isip. Kasi kagaya po nga ng sinabi ko kanina, ang pananampalataya para sa akin, sa sarili kong karanasan sa paglilingkod sa Panginoon, ay ang kasiguraduhan na ang Diyos ang nakatingin sa akin. Kasiguraduhan na alam niya ang aking kondisyon, at kasiguraduhan na kung ano man ang pwede kong maranasan at ano man ang pwede kong makasalubong sa buhay na ito, alam ng Diyos ang kalagayan ko. Maraming mga pagkakataon na sinubok yung pananampalataya ko. Pero mayroong isang pangyayari na magpasa hanggang ngayon ay hindi ko po talaga makalimutan. Ito yung pangyayari na naganap nung ako'y na-assign sa tribo. Gumagawa ka ng kabutihan sa kanila, pero ang paggawa mo pala ng mabuti sa kanila ay pwedeng gamiting daan o avenue ng kaaway para magkaroon ng gulo. Pero dahil sa ako ay manggagawa ng Diyos, napaka-natural sa akin na tumulong. Napaka-natural sa akin ang magpakita ng kabutihan sa aking kapwa. Lalong-lalo na sa mga taong aking pinaglilingkuran. Nalingid sa aking kaalaman, yun pala ay hindi magkakaroon ng magandang bunga kung ang pag-uusapan natin ay ang kanilang kultura. Nalagay ako sa sitwasyon na tumutulong ako sa isang pamilya. Ang kaisipan nila sa pagtulong ko ay meron akong ginagawang panliligaw. Di ang naisip ko pong nasagot para ma-resolve yung ganong problema, lahat tutulungan ko. Wala akong pipiliin. Pero ang nangyari, mas lumala. Dumami na tuloy ang nililigawan ko sa kanilang pananaw. Binaliwala ko yon hanggang sa halos lahat ng mga kabataan, kahit may mga asawa sa buong baryo, umiiwas sa akin. Kasi ayaw nilang magkaroon ng issue, lalong-lalo na ako sa kanila. Ang hirap kumilos. Kasi gagawa ka ng mabuti, para sa kanila pala ay hindi maganda. Kung wala naman akong gagawin para sa pagtuturo, panghihikayat, at pagtitibay ng kanilang pananampalataya, hindi ko rin ginagampanan yung tungkulin ko bilang manggagawa ng Diyos sa kanila. Naiipit ako sa dalawang kaisipan. Ipapatuloy ko yung aking ginagawa or ihinto ko na lang ang aking paggawa sa lugar na yon. Doon sinubok ang aking pananampalataya. Isang linggo akong hindi lumabas sa bahay para magbisita. Kasi sa bawat panahon na magbibisita na ako, makita ko yung mga kabataan nagsisialisan. Umiiwas sila sa akin, at yun yung mga panahon na nasasaktan ako. Na ang pagpunta ko doon ay para tulungan sila at para ibigay sa kanila ang pinakamabuting gawa na pwede kong ipagkaloob sa kanila. Pero hindi nga maganda sa kanila pala ang mga bagay na siyang ginagawa ko. Doon ako humantong sa pagkakataon na hindi na lang ako lalabas. Hindi na rin ako tutulong. Doon na lang ako manatili sa loob ng bahay. Tumagal iyon 1 linggo. Palagi lang ako nakahiga doon. Umaga hanggang hapon, bumabangon lang ako pag nagutom ako kumakain. Nakahiga lang ako at pinagbubulayan ko yung aking karanasan. Yung sitwasyon na kung saan nangyari sa akin doon. Umiiyak na lang ako sa sama ng loob. Kasi andun ako para gumawa ng mabuti para sa ikabubuti nila. Pero mga bagay na ginawa ko pala ay siyang nagpahirap
lalong-lalo na din sa mga kapatid natin sa pananampalataya doon. Gusto ko nang mag-quit. Tumatawag ako sa opisina, isang linggo din ang lumipas, tawag ako ng tawag pero hindi ko sila matsimpuhan dahil ang cellphone na ginagamit ko hindi makasagap ng signal. Samantalang ilang araw akong pabalik-balik doon, may mga naaabutan ako doon sa pwesto ng pinagkukuhanan ng signal. Meron silang nakakausap, ang lakas ng signal. Pero pag panahon na ako na ang tatawag, hindi ako nagkakaroon ng signal. Isang linggo akong pabalik-balik, simula linggo hanggang Friday. Nanghihiram na ako ng cellphone ng aking kabaryo doon para makatawag lang kasi ang cellphone nila malalakas sa signal. Pero pag ako ang gumagamit, walang signal, kahit isang bar lang sana wala. Hanggang sa dumating sa punto, Friday, nagkaroon ng signal. At ang bala ko nung panahon na yon ay huminto na sa gawain. Huminto na sa gawain, lalong-lalo na sa kabundukan. Kasi ayaw ko na. Napagod na ako. Gumaan, ang gaan ng pakiramdam ko kasi maaalis na ako sa aking sitwasyon na pakasama kung pag-iisipan ko. Karanasan o sitwasyon na wala na akong makitang ano pang pwede kong gawin. Natuwa ako, may kagalakang sumibol sa puso ko at medyo lumiwanag ang mukha ko kasi at last, makakaalis na ako sa lugar na yan. Pero yun yung panahon na kumilos ang Panginoon sa puso ko. Pinaalala niya sa akin ang karanasan ni Job. Pinaalala niya sa akin ang karanasan ni Pablo. Pinaalala niya sa akin ang karanasan ng iba pang mga unang tinawag niyang mga lingkod. At napagbulay-bulayan ko, ako lang po mag-isa noon sa gitna ng malawak na buhangin ng lahar. Wala akong kausap, wala akong natatanaw. Meron man ako nakikita yung mga kalabaw na kumakain sa mga damo. Doon ako nabigyan ng panibagong pagtatalaga sa Panginoon. Binilang-bilang ko, lalo-lalo na yung karanasan ni Job, nawala sa kanya lahat. Pati ang kanyang mga anak, nawala lahat. Pati pa ang kanyang asawa, nasa ng kabiyak niya, katuwang niya, lalong-lalo na sa paglilingkod sa Panginoon, sinabihan siya na itakwil na niya ang kanyang Diyos. Kaya kung sasamahin, wala lang natira sa kanya. Kahit andun ang asawa niya, pero sinabihan siya ng ganong pananalita. Pwede nating ilagay na nawala na din ang kanyang asawa. Siya na lang mag-isa. Pero hindi siya humantong na tinalikuran niya ang Panginoon. Tapos naisip ko, kung ikukumpara ko yung aking karanasan sa naging karanasan ng mga unang lingkod ng Diyos, ang layo pa ng karanasan ko. Kaya naisip ko, bakit ako magmamaktol sa maliit na karanasang nararanasan ko ngayon? At kung uuwi ako, anong dadalhin ko sa Mindanao? Anong dadalhin ko sa aking sariling tahanan? Hindi ko maaring sabihin sa aking sarili, pwede kong lukuhin yung aking mga kamag-anak, ng aking mga pamilya, aking mga kaibigan, pero hindi ko maluloko ang sarili ko. Kasi hindi ako nakaranas ng pagtatagumpay, kundi kabiguan. Kaya tumayo ako, hindi na ako tumawag ulit. Umuwi ako sa mission field na na-renew yung aking pagtatalaga sa Panginoon. Napuno ako ulit ng pananampalataya. Bagamat andun pa rin ako sa kaisipan na hindi ko pa rin alam kung ano yung tunay na kalagayan ko. Pero pinaalala sa akin ng Panginoon yung mga naging karanasan ng unang mga lingkod niya. Sila man din, hindi nila sigurado at hindi klaro sa kanila kung bakit nandun sila sa ganong sitwasyon. Pero nanatili ang kanilang pananampalataya sa Panginoon. Kaya napagtanto ko sa sarili ko na dapat maging ganon din ako bilang lingkod niya. Kasi kung hihinto ako sa pagkatawag sa akin, nanalo ang kaaway sa kanyang mga gawa. Naging masayahin ako simula nun at nagsikap ako para ipagpatuloy yung aking paglilingkod doon sa mission field kung saan ako naka-assign. Kung hindi ko man maunawaan ngayon, papaunawa sa akin ng Panginoon bukas. Kung hindi bukas, makalawa. Kung hindi makalawa, sa susunod pang mga panahon, ang kinakailangan ko lang gawin ay maghintay. In due time, ipapakita yun ng Panginoon sa akin. Ang talata ay mababasa sa Awit, chapter 55, verse 22. Ganito ang pagkasabi sa salitang Tagalog.
Ilagak mo ang iyong pasanin sa Panginoon at Kanyang aalalayan ka. Hindi niya hahayaang makilos kailanman ang matuwid. Nasa sa atin ang paghihintay. Kasi pwedeng ipaalam ng Diyos at ipaunawa sa iyo yung rason niya kung bakit niya pinaparanas sa iyo bukas. Pwede ngayon din, ngayon, ipaunawa sa iyo ng Panginoon. Pero pwede ding bukas. Pwede ding sa makalawa. O pwede pang mas tumagal siya. Ang pinakaminsahe ko sa mga tao nakakaranas ng mga mahihirap na sitwasyon sa buhay, mahirap manampalataya. Pero ang pananampalataya lamang ang pwedeng maging sasakyan mo para lagpas ka, para mapagdaanan mo ang mga di magagandang karanasan mo ngayon. At sa dulo nun, makikita mo na ang laki ng ibinigay ng pananampalataya sa iyo. Kasi kung hindi ka nanampalataya, hindi mo matatanggap at hindi mo makikita kung ano ang ninanais pala ng Diyos na iparating at ipaunawa sa iyo. Kaya Kanya nilagay sa ganong sitwasyon o karanasan. Kaya kinakailangan manampalataya, lalo-lalo na sa mga panahon na ang hirap-hirap. At yun ang pagbulay-bulayan mo na mayroong Diyos na nagmamahal sa iyo.